Alam mo ba na isang iglap pwedeng magbago ang lahat? Isang araw, okay ka, may trabaho, may sahod, may pangarap. Kinabukasan, wala na. May balita ngayon tungkol sa dalawang OFW sa Lebanon na binaril umano ng kanilang amo. Ngayon, ang kaso na ito ay hawak na ng OWA. Pero ang tanong, bakit kailangan umabot sa ganito bago tayo matauhan? Kung ikaw ay isang OFW o may mahal sa buhay na nasa abroad, pakinggan mo ito hanggang dulo. Hindi madali ang buhay sa abroad. Marami ang naiinggit. Akala nila puro ginhawa, puro padala, puro masasarap ang pagkain, puro gala, puro magagandang tanawin. Pero ang hindi nila nakikita ay ang lungkot, ang takot, ang katotohanan na minsan wala kang laban, lalo na kung nasa ibang bansa ka, ibang kultura, at iba ang kanilang batas. Minsan, ang batas na ito ay hindi pabor sa iyo. Kamakailan may dalawang OFW sa Lebanon na binaril ang kanilang amo. Hindi ito simpleng balita laang. Ito ay isang paalaala kung gaano kadelikado ang sitwasyon ng ilan sa ating mga OFW sa abroad. Hindi natin alam ang buong detalye pero isang bagay ang malinaw. May pagkakataon na kahit tama ka, kahit ginagawa mo ang trabaho mo, pwede ka pa ring mapahamak. At kapag nangyari iyon, malayo ka sa pamilya mo, malayo ka sa bansang magtatanggol sa iyo, at minsan ang hustisya ay hindi agad-agad nakakamit. Ito ang katotohanan na ayaw marinig ng iba. Hindi pantay ang laban sa abroad. Ikaw ay dayuhan, ikaw ang kailangang sumunod, at kadalasan, ikaw ay kailangang magtiis. May mga employer na mababait, oo, pero meron ding abusado. At kapag ikaw ay napunta sa maling amo, hindi mo agad kayang umalis, hindi mo agad kayang lumaban kasi nakataya ang trabaho mo, nakataya ang pangarap ng pamilya mo, nakataya ang kinabukasan ng mga anak mo sa Pilipinas. Ngayon gusto kong kausapin ang mga pamilya sa Pilipinas. Hindi madali ang buhay ng mahal nyo dito sa abroad. Hindi sila ATM, hindi sila robot na puro na lang padala. Kamustahin nyo rin sila. Tanungin nyo rin sila kung okay pa ba sila, kung masaya pa ba sila, kung kinakaya pa ba nila. Minsan, ang kailangan lang ng isang OFW ay merong makinig sa kanila. Hindi puro, padala ka naman. Hindi puro, kulang ang binigay mo, kulang ang padala mo, kasi meron pang bayarin dito, meron pang bayarin sa ganyan. Dahil sa totoo lang, may OFW na umiiyak na lang mag-isa, pero tuloy pa rin. Ano ang matutunan natin dito? Una, walang kasiguraduhan ang buhay lalo na nasa abroad ka, kaya pahalagahan ang bawat araw. Pangalawa, piliin ang trabaho at employer ng mabuti kung may pagkakataon. Hindi lahat ng offer ay worth it. Pangatlo, huwag isugal ang kaligtasan para lang sa mas mataas na sahod. Pang-apat, para sa pamilya, mahalaga ang suporta, hindi lang pera. Panglima, kung ikaw ay OFW, huwag mong kimkimin ang problema. Humingi ka ng tulong sa embassy, sa kaibigan, sa kahit sinong mapagkakatiwalaan mo. Sa dalawang OFW sa Lebanon, dasal namin ang hustisya at paggaling. At sa lahat ng mga OFW, saludo kami sa inyo. Isa na ako diyan sa inyo. Hindi madali ang pinagdadaanan natin, hindi biro ang sakripisyo na ginagawa natin dito sa abroad. Pero sana hindi natin makalimutan na ang buhay ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kaligtasan, dignidad at pagmamahal.
Kung ikaw ay OFW, i-comment mo kung anong bansa ka ngayon at kung may pamilya kang OFW, i-tag mo sila at kamustahin mo rin sila. Dahil sa mundong walang kasiguraduhan, ang simpleng kamusta ka pwedeng maging dahilan para magpatuloy ang isang tao. Ingat palagi at tandaan, hindi ka nag-iisa, kabayan. Laban lang.